Habang tayo po ay nagkakape, pag-usapan natin na tungkol sa kalikasan, yung paggawa ng Panginoon sa mundo at sa tao. Kasi po, habang tayo nagkakape, kayo dyan nagkape, minsan mag-usap-usap tayo tungkol sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Dito po, sa banal na kasulatan, ginawa sa Diyos ang langit at ang lupa. Pati mga halaman, at saka mga iba't ibang klaseng hayupan, isda, mga langgam or ibon, at saka yung tao. Sabi dito sa banal na kasulatan, sa Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, And now we will make human beings. They will be like us and resemble us. They will have power over the fish, the birds, and all animals, domestic and wild, the large and small. So God created human beings, making them to be like Himself. He created them, male and female, blessed them, and said, Have many children, so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. I am putting you in the charge of the fish, the birds, and all the wild animals. I have provided all the kinds of green and all kinds of fruit you to eat. But for all the wild animals and for all the birds I have provided grass and leafy plants for food. And it was done. And God looked at everything and He had made, and He was very pleased. Evening passed, and the morning came. That was the sixth day. So dito, hindi man lahat mabigyan natin ng emphasize, pero magkuha lang tayo ng kunting aral sa ating binabasa ngayon na ginawa sa Diyos ang tao at ang Garden of Eden. Yung Garden of Eden, pwede silang kumakain sa lahat ng klaseng gulay, prutas, pati na yun sa kahoy o prutas na nagbigay ng buhay. Maliban lang sa prutas o kahoy na sabi dito sa verse 8, Then the Lord God planted the Garden of Eden in the east, and He put man He had formed. He made all kinds of beautiful trees grow there and produce good fruit. In the middle of the garden stood the tree that gives life, and the tree that gives knowledge of what is good and what is bad. So dalawang kahoy nandoon sa gitna ng Garden of Eden. Maraming kahoy pero may dalawang parang special na kahoy. Yung isang kahoy nagbigay ng buhay. Pwede mo kumakain ng tao sa mga bunga, sa tree of life. Pero yung kahoy isa, nasa gitna rin, sabi ng Panginoon, huwag kayong kumakain sa bunga. Ngayon, ang plano ng Diyos, suriin natin ano ba ang plano ng Diyos sa tao. Ang plano ng Diyos sa tao, doon niya linagay sa Garden of Eden at sabi niya, magkaroon sila ng maraming anak. No? He blessed them and said, Have many children, so that your descendants will live all over the earth. So, ang ibig sabihin, palaguin sa Diyos yung Garden of Eden. Halimbawa, pag dumami ng mga anak ni Adan at Eva, siyempre, nandoon sila sa Garden of Eden. Siyempre, lumabas sila sa Garden of Eden. Magpunta sa ibang lugar. Yung lahat ng lugar o lahat ng mga bansa sa mundo ay parang Garden of Eden yan. At wala silang kamatayan.
hindi magiging matanda, no? Kung ano ang sitwasyon ng Garden of Eden, sakto lang sa pamilya ni Adan at Eva, yun ang mangyari sa buong mundo kung dumadami na ang mga tao. Yan ang plano ng Diyos. Magiging parang Garden of Eden ang buong mundo. Sana. Pero, nang ang mga tao ay nagkasala, no, pinalabas sila sa Diyos sa Garden of Eden. Sabi dito sa Genesis chapter 3 verse 22. Then the Lord God said, now this human being have become like one of us and have knowledge of what is good and what is bad. They must not be allowed to take fruit from the tree that gives life, to eat it and live forever. So, desisyon na yan ng ating Panginoong Diyos. Na hindi na sila pwedeng kumakain ng bunga ng kahoy, nagbigay ng buhay, at hindi na sila mabuhay na walang hanggang. No? Mayroon ng limit ang kanilang buhay sa tao. So the Lord God sent them out of the gardens of Eden. So pinalabas sila and made them cultivate the soil from which he had been formed. Nag-cultivate na sila. Nagtrabaho na sa lupa. Then at the east side of the garden, he put living creatures and flaming sword which torn in all direction. This was to keep anyone from coming near to the tree that gives life. So, hindi na pinayagan ng Panginoon na mayroong taong makalapit sa kahoy na nagbigay buhay. So, ngayon, itong plano ng Panginoong Diyos na palawakin yung Garden of Eden, ito ang tinuturo niya sa kanyang mga disipulo at sa mga sinaunang mga sumasampalataya sa kanya. Siya po ay nagtuturo na ibalik yung Garden of Eden, yung kaharian ng Panginoong Diyos, ibalik sa mundo, ibalik sa lupa. Kasi dito sa Matthew chapter 6, basahin natin, ano ba ang tinuturo ng Panginoong Diyos sa kanyang mga disipulo? At hindi lang sa kanyang disipulo, lahat ng mga may pananampalataya sa Diyos. Sabi niya dito, paano magdasal? This then is how you should pray. Our Father in heaven, may your holy name be honored. May your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. So ang punto dito, may your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. So, ang gusto ng Panginoon sa ating mga dalangin, sa ating mga prayers, ay tayo po ay sana may desire na ibalik sa Diyos ang kanyang kaharian sa atin. Ang kanyang kaharian ibalik. At kailan mangyayari yan? Ito ay mangyayari, totoong mangyayari ito. Pero dumadaan sa last judgment. No? Pag dating sa katapusang hukom, ibalik sa Diyos yung bagong buhay ng tao, magbigay ang Diyos ng bagong buhay na walang hanggan, at magbigay siya ng bagong lupa, langit at lupa. Sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 1. Then I saw the new heaven and the new earth, the first heaven and the first earth disappeared, and the sea vanished. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared and ready, like a bride dressed to meet his husband. I heard a loud voice speaking from the throne. Now God's home is with the people. He will live with them, and they shall be his people. God himself will be with them, and he will be their God. He will wipe away all tears from their eyes. There will be no more death, no more grief or crying or pain. The old things have... Ayan mga kapatid, dito nalaman natin na ibalik sa Diyos ang Garden of Eden. Sabi dito sa
Revelation chapter 2 verse 7, if you have ears, then listen to what the Spirit says to the churches. To those who win the victory, I will give the right to eat the fruit of tree of life that grows in the garden of God. So itong tree of life, ibalik sa Panginoong Diyos. Bigyan tayo niyang karapatan na kumakain sa bunga ng kahoy na nagbigay ng buhay. Tree of life. Ibalik natin pagbasa sa Revelation chapter 2 verse 7. If you have ears, then listen to what the Spirit says to the churches. To those who win the victory, I will give to the right to eat the fruit of the tree of life that grows in the garden of God. Yung garden of God, ibalik niya. Tapos yung bagong lupa at ang bagong langit, ibigay sa Diyos sa atin. Ngayon, na nalaman mo na ibalik pala yan sa Panginoon, kasi ang plano ng Panginoon, sabi ko kanina, ang gusto ng Panginoong Diyos, yung Garden of Eden, lumalago yan. Siyempre, kasya lang yun kay Adan at Eva, sa pamilya niya. Kung dumami na yung mga tao, kung anong kalagayan ng Garden of Eden, yun ang mangyari sa buong mundo. At ang mga tao walang kamatayan. Kasi ang sabi ng Panginoon dito, hindi pa nagkasala, kasi yung iba sabi nila, dahil sa pagkasala ni Adan at Eva, dumadami yung tao. Hindi. Mayroon ng blessing. Hindi pa nagkasala ang tao, nagdesisyon na ang Panginoong Diyos na ang tao ay paramihin niya. Sabi niya dito sa banal na kasulatan, the verse of chapter 2 verse 28, bless them and said, have many children so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. So, mayroon ng blessing sa Panginoon. Ngayon, habang tayo nagkakape, nag-usap-usap tayo tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Masarap ang plano ng Diyos ng tao. Maganda ang plano. Kasi, hindi dahil sa pagkasala niya dyan at iba, dumadami ang tao sa mundo. May blessing na. Binigay na ang blessing kay Adan at Eva na magkaroon sila ng maraming anak. Dahil ang plano ng Diyos, ang kalagayan ng Garden of Eden, ang buhay na walang hanggang, andun na. Dahil lang sa pagkasala, kinukuha ng Panginoong Diyos yung buhay na walang hanggang, kinukuha yung blessing. Kailangan na magpagod ang tao, magtrabaho na. Pero lahat na plano na yan ay ituloy sa ating Panginoong Diyos. Yun ang maganda. Ituloy yan sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa the book of Matthew, ang teaching about sa prayer, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. So ibalik yun ang kaharian ng Panginoong Diyos. At binabasa natin dito sa Revelation kanina, na mayroong bagong langit at bagong lupa. Tayo naman, hindi tayo makatira sa langit o hindi tayo tumitira sa langit, sa lupa tayo. Sa bagong lupa. Bagong lupa, nandun na ang presensya ng Panginoon at buhay na walang hanggang. Sabi dito, yung lahat ng mga suffering, lahat ng mala sa buhay, lahat ng luha, ay papahiram yan ng Panginoong Diyos. Sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 1, Then I saw the new heaven and the new earth, and the first heaven and the first earth disappear. Ito ang first earth, ang unang langit at ang unang lupa ay mawala. And the sea vanished. Yung karagatan, mawala din yan. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of the heaven from God, prepared and ready like a bride dressed to meet her husband. And I heard a loud voice speaking from the throne. Now God's home is with
His people. No, kasama na natin ang Panginoon sa bagong lupa. He will live with them, and they shall be His people. And God Himself will be with them, and He will be their God. He will wipe away all tears from their eyes. There will be no more death, no more grief or crying or pain. The old things have disappeared. So lahat, yung paghukom ng Panginoong Diyos, yung mga masasamang tao, mapunta sa hukuman yan, sa kamatayan. Kasi God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things done in secret. No? Ang Diyos, hukman tayo ng Panginoong Diyos. Kaya ang maganda sa atin, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa lahat ng matatanggap natin araw-araw. At saka ipatuloy natin ang ating magandang paglilingkod sa Kanya. No? Purihin natin ang Panginoon. Saka magbasa kayo ng Bible, magdasal sa Panginoong Diyos, ipagdadasal muna. Sana may guidance ang banal na Espiritu sa iyong kaisipan at sa ating puso, kasi marami pang mga bagay-bagay na dapat malaman natin tungkol sa ating Panginoong Diyos. At saka yung bagong lupa at bagong langit, may propesya na yan sa panahon pa ni Propeta Isaiah. Sabi dito sa verse 66, Isaiah 66:22, just as new earth and new heavens will endure by my power, so your descendants and your name will endure. On every new moon festivals and every Sabbath, people of every nation will come to worship me here in Jerusalem, says the Lord. As they live, they will see the dead bodies of those who have rebelled against me. The worms that eat them will never die, and the fire that burned them will never be put out. The sight of them will be disgusting to all people. So ito mangyayari. Yung naglilingkod sa Panginoon, sabi ng the book of Matthew 25:31-41, mayroong judgment. Yung mga anak ng Diyos, yung mga righteous, yung mga faithful na naglilingkod sa Panginoon, ay talagang bibigyan sa Diyos ng buhay na walang hanggan. Yung mga hindi faithful, yung mga patuloy na kasala, hindi nagbabago sa buhay, at darating ng panahon na ang paghukom ay mangyayari na, ayun, punta sila sa karagat-dagatang apoy. Kaya nga mga kapatid, tayo po, ako po ay nagdadasal na sana kayo makakita man lang, makarinig sa mga mensaheng ito, kayo po ay maalala ninyo ang ating Panginoong Diyos. At marunong din kayo magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Itong umagang ito, habang tayo ay nagkakape, sa umagang ito, sana man lang mapakinggan ninyo at mayroon kayong makuhang mga teaching, mga palatuntunan, mga aral tungkol sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig sa salita ng Panginoong Diyos. Ako po ay nagsalita ng Pilipino o Tagalog. Bisaya ako, pero gigamit ko niyang Tagalog, Pilipino na lingwahe para maintindihan sa lahat, kasi may mayroon tayong mga kaibigan, mga kapatiran mula sa Buyog hanggang Samar, Northern Samar at Eastern Samar. Mayroon tayong mga kapatiran doon sa Negros, kasi nag-mission ako noon sa Negros. Kami, missionary kami noon sa Negros, sa Dalusan, Barangay Bituunan, at iba pang mga lugar doon sa Negros. Magandang umaga dyan sa mga tuto at nining natin dyan. Sana po yung mga pagdarasal natin, yung puso natin, mararamdaman natin ang kanyang banal na Espiritu, ang kanyang presensya. At kung sa hilunggo pa, ang aton mga pag-ampo, magsulpong kit ini sa langit. So mga kapatid, sa mga taga Negros, sa mga Cebuano, taga Cebu man ko, sa mga diyan sa Luzon, at sa ating ibang mga kapatiran nandoon sa ibang bansa, ito po ay pinaka-simple lang na mensahe ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, dapat tayo ay makasama sa kanyang award na buhay na walang hanggang,
at mabuhay at mamumuhay sa bagong lupa. Ng bagong lupa ay may kasaganahan na, maraming pagkain, kaligayahan, wala ng kamatayan, wala ng mga sufferings at iba pang mga mabibigat na problema, wala na. Maganda ang ating sitwasyon, doon tayo dadalhin sa Diyos sa kanyang bagong paraiso, no, bagong lupa, no. Yun ito ang pinakaunang plano sa Diyos para sa tao. Nangyayari ito sa kay Adan at Eva, kaso lang napurnada dahil sa paglabag nila sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi tayo dapat na mawala ng pag-asa, kasi itong plano ng Panginoong Diyos ay ito po ay ituloy niya, na mayroong buhay na walang hanggang at tayo po ay bigyan ng karapatan na kumakain sa kahoy na nagbigay buhay. Sabi dito sa Revelation chapter 2 verse 7, "If you have ears, then listen to what the Spirit says to the churches. To those who win the victory, I will give the right to eat the fruit of the tree of life that grows in the garden of God." Maraming salamat po, Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat din na kayo po ay nakikinig at sana po ay mayroon kayong mga palatuntunan, mga aral na yung nakukuha. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord.